tungkol po dito sa pledge of support ng Meta na may hawak sa Facebook, maging ng Google, YouTube at TikTok, dito nga po sa papalapit na eleksyon, ano po exactly daw na suporta ang ibibigay nila sa gobyerno to help fight disinformation and misinformation? Siyempre po, Ma'am DJ, Chacha, Sir Ted, napaka-importante yung supportang yan sapagkat hindi magiging effective yung pag-perform ng kapangyarihan ng COMELEC sa pag-regulate at least sa social media, at least sa mga platform na ito, kung hindi po sila makikipagtulungan sa atin. Dito po sa ating bansa, pag may gusto kang ipa-take down, halimbawa, nasira ang iyong pangalan, gusto mo ipa-take down, inaabot po ng ilang buwan bago nila ma-take down. Sa atin po, kung at least naandyan sila, tumutulong na sa atin, naandyan yung commitment nila, kahit paano, pag sinabi natin paki-take down dahil ito ay misinformation, disinformation, o kaya fake news, sinabi po nila kaagad, kung kinakailangan on the same day, ipapa-take down po nila. Number 2, may commitment din po, at least yung dalawa na platform, sila ay hindi talaga tumatanggap ng tinatawag na political advertisement. Dahil sabi nila, ang gusto nilang i-develop doon sa community nila ay unity at wala yung mga awayan, gulo, dahil daw po pagka may political advertisement, magkakagulo lang. Yung po namang isa, sinabi nila meron po silang tinatawag na advertisement corner na kung saan yung lahat ng gustong i-verify sino ang nagpa-advertise na politiko, kandidato, political party, magkano yung binayaran na andun po makikita lahat para daw po may transparency. Doon po kahit paano ay malaking tulong na rin po sa Commissioner Elections. Talaga pong parang vote buying yan, hindi magiging effective ang vote buying kung hindi makikialam ang GCash, Paymaya o kaya naman ang ibang platforms kasama ang Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council. Dito po, at least kahit paano yung Philippine offices nila nag-commit na sa atin at sinabi po na yung pong mga offices nila, yung pinaka-main headquarters ng TikTok, ng Google, ng Meta ay makikipag-cooperate din po sa atin. Chairman, yung sinasabi niyo po kanina na may mga social media platforms na pumayag at nagsabi na directly na hindi sila tatanggap ng kahit anong political ads. Pero hindi rin nila pagbabawalan yung kanilang mga users to talk about the politicians, etc. at kung ano pa. Nakipag-ugnayan din po ba sila sa inyo? Pumayag ba sila to open their book dun po sa magiging paggasta nitong mga kandidatong ito? Kasama po yan sa ating po ilalatag na request sa kanila na dapat kung ano at mga ginagastos, kung ano yung binayaran sa kanila ay ma-submit sa atin. Dahil syempre po nakalagay po sa yung pong pinagbabasihan ng kapangyarihan ng COMELEC, maaari po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, wala tayong tinatawag na social media regulation in the Philippines. Admitted po yan. Wala po tayong problema dyan, hindi po debatable yan. Kaya lang, dapat maintindihan ng lahat, lalo na po ng mga kandidato at mga politiko, meron po tayong Republic Act 9006, yung tinatawag na Fair Elections Act. Ang sabi dyan, ang COMELEC, Ma'am DJ, ay pwede mag-regulate ng TV, radyo, at saka dyaryo. Meron nga 120 minutes sa TV lang at 90 minutes sa radyo. At sa dyaryo at saka sa one-half page at whole page, meron pong requirement sa bayad. Sinasabit pa yung mga kontrata. Pero may nakalagay din po sa batas and other forms of media. And therefore, kahit wala tayong social media regulation law in the Philippines, meron pong other forms of media doon sa 9006. Kaya pwede po namin silang ma-regulate. Therefore, pwede namin ipasubmit yung lahat ng kontrata na pinasok ng mga politiko kung meron man. At pwede namin ipasubmit din kung ilan yung kung magkano yung binayaran nila. Aaminin lang po natin, syempre kapag po social media, unli po yun. Hindi katulad sa TV na 120 minutes. Sa radyo na 40 na 90 minutes. Dito po talagang unli. Pwedeng mag-run yung mismong nakapost ng buong maghapon, magdamag. At bilang panghuli po sa bagay na yan, ang problema pa rin po talaga natin, we cannot intrude. Hindi po namin pwedeng pakialaman yung contents ng mismong pwedeng ma-post dyan sa social media. Maliban na lang kung ito ay disinformation, misinformation or fake news. Gaano po kayo magiging proactive dun sa paghingi ng mga ginasta nito mga politiko na ito? Kasi tama yung sinasabi niyo po, sa social media, wala silang, kumaga unli sila Pero di ba meron pong budget ang bawat opisyal na kailangan hanggang dun lang ang po pwede nilang gastusin? Bawat kandidato. Bawat kandidato, pasensya po. Tama po at kaya po kinakailangan na makuha yung pong pagpapaboost. Halimbawa sa kanilang platform, yan po may bayad yun Yes. Kaya credit card pa nga ang ginagamit yan. Yan po makukuha at mahihingi po namin ng lahat ng yan. Ang importante yung talagang full participation lang po na nila. At siyempre, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung mga kandidato, first time po natin gagawin, lahat ng statement of contributions and expenditures ng lahat ng kandidato ay amin pong ilalathala sa COMELEC website.
ilalabas na po natin yan na hindi hinihingi ng kahit na sino. Dahil po yan ay issue ng transparency. At number 2, para alam ng mga botante, alam ng mga magkakalaban, ano ang ginastos, saan kinuha ang ginastos, sino ang nagbigay, may natira ba, may binayaran bang income tax dahil doon sa natira. So yan po dapat lahat ay nalalaman po natin. At kahit po social media, dapat ay ma-demand natin yung mismong transparency sa bagay na yan. Of course, yung po mga social media influencers, kalimitan sila po nag-uusap and therefore hindi natin nakukuha yung kanilang usapan. Kaya lang, warning ito sa social media influencers. Mukhang ang presumption dapat dyan, pag kinuha kayo, siguradong binayaran kayo and therefore nagbayad ba kayo sa BIR? Oo. Pag-usapan po natin yan mamayang social media influencers. Kanina nabanggit nyo po, yes, kukunin namin yan, yung mga ginasta nila. Kung under the name of the person na tatakbo. Pero kung ang magbo-boost, halimbawa, ang tatakbo si Ted Filon, ako ang taga-boost ng kanyang mga social media ads on the social media platforms, mamomonitor din po ba yon ng Opo. inyo pong kagawaran, maging nito mga Meta, Google at TikTok? Kasama din po ba yon sa pag-compute, yung mga hindi under the name of the politicians or mga candidates? Ma'am DJ Chacha, tatandaan ng lahat kahit na hindi sila nagbayad pero yan ay sila ang nailabas sa social media kahit nga sa television, hindi pa ba donation yon? Hindi pa ba contribution yon? Kaya nga po ang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure. So maaaring hindi ikaw nagbayad, maaaring ang resibo hindi siya nakapangalan, ikaw ang nakinabang, then therefore yan po ay contribution. May nangyari na pong ganyan. Isang gobernador na nahalal dyan sa may bandang south of Luzon, hindi po pa tinanggal yung governor na yon sapagkat napatunayan, hindi niya ni-report sa SOSE yung mismong time na binigay doon sa kanya na advertisement dahil sabi, donation naman binigay sa akin. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.